Mga kaganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, Leadership Forum isinagawa ng Philippine Marine Corps. Mga bagong recruit ng Philippine Marine Corps nagtapos sa 6 na buwang training. Philippine Marine Corps nakiisa sa pagdiriwang ng Human Rights Consciousness Week. Bangsamoro Youth Camp at tagumpay na naidaos sa Maguindanao. Interfaith Forum isinagawa sa Tawi-Tawi. BSP encampment sinuportahan ng MBLT-7. MBLT-3 nagsagawa ng Youth Empowerment Campaign sa Palawan. MBLT-10 nagsagawa ng Community Outreach Program sa Cagayan. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng Leadership Forum. Nasa humigit 200 senior enlisted personnel na Marines at Sailors ang sumali sa Leadership Forum na inorganisa ng Marine Corps Center for Leadership and Excellence. Ito ay ginanap sa loob ng Marine Barracks Rojardo Brown, Taguig City. Tinalakay sa nasabing forum ang temang Lead Leaders Through Coaching and Mentoring na isa sa pangunahing kailangan ng isang individual na senior enlisted personnel. Mga bagong recruit ng Philippine Marine Corps nagtapos sa 6 na buwang training. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang Mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Malugod na tinanggap ng Philippine Marine Corps ang mga bagong graduate na candidate soldiers ng The Basic School. Ito ay sa isinagawang graduation ceremony ng The Basic School sa ilalim ng pangangasiwa ng Marine Corps Force Development Center nito lamang 5 ng Disyembre. Matagumpay na natapos ng mga bagong graduate na Marines ang hamon ng pisikal at mental na pagsasanay upang opisyal na mapabilang bilang mga bagong miyembro ng Philippine Marine Corps. Sumailalim sila sa 6 na buwang training sa The Basic School Ternate, Cavite upang subukan ang kanilang tiyaga, disiplina at pagsusumikap na siyang daan upang ihanda sila sa pagtupad ng mga misyon ng Philippine Marine Corps. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang Mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma! Nakiisa ang buong puwersa ng Philippine Marine Corps sa Armed Forces of the Philippines sa pagdiriwang ng Human Rights Consciousness Week. Ito ay bilang pakikiisa sa panawagan ng Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. na patuloy na protektahan ng karapatang pantao ng mamamayan. Sinisiguro naman ng Philippine Marine Corps sa ilalim ng pamumuno ni Commandant Major General Arturo G. Rojas na mas pagtingin pa nito ang pagsunod sa namang batas na may kinalaman sa karapatang pantao. Ang National Human Rights Consciousness Week ay pinagdiriwang tuwing ika-4 hanggang ika-10 ng Disyembre na tinakda sa ilalim ng Republic Act 9201 para mapalawak ang kamalayan ng mamamayan sa kanilang mga karapatang pantao. Bangsamoro Youth Camp, matagumpay na naidaos sa Maguindanao. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang Mandirigma, Private First Class Jordan Ria Abragan, Philippine Navy Marines. Matagumpay na naidaos ang Bangsamoro Youth Camp 2023 sa tulong ng Marine Battalion Landing Team 2 at LGU Barrera. Iba't ibang mga aktibidad ang naganap sa isinigawang youth camp na ito, na siyang naglalayong linganin ang kasanayan at kakayahan ng mga kabataang leader mula sa iba't ibang komunidad sa rehiyon. Ipinimalas ng mga kalahok ang kanilang dedikasyon sa pag-unlad ng kanilang mga kakayahan bilang kabataan. Ito ay hindi lamang para sa kanilang sarili,
kundi para sa buong Bangsamoro. Labis naman ang suporta ng pamahalaan ng Barrera, Maguindanao del Norte sa aktibidad na ito at labis na ikinatuwa ang pakikilahok ng Marine Battalion Landing Team 2. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Interfaith Forum isa nagawa sa Tawi-Tawi. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ng ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Chris Ivan Solmirano, Philippine Navy Marines. Nagsagawa ng Interfaith Forum ang 2nd Marine Brigade sa pakikipagtulungan ng religious sector sa Tawi-Tawi. Matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad na may layunin na mas mapatibay ang spiritual na paniniwala ng mga tropang marino. Tinalakay sa nasabing forum ang mga paksa tungkol sa mga paniniwala, pagkakaunawaan, pagkakasundo at pag-aasawa. Binigyang diin ni Brigadier General Racadio, ang commander ng 2nd Marine Brigade, ang kahalagahan ng ganitong klaseng aktibidad sapagkat isa itong hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga tropang marino at mga mamamayan ng Tawi-Tawi. Ako si Private First Class Chris Ivan Solmirano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Boy Scout of the Philippines Encampment, sinuportahan ng MBLT-7. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Jordan Ria Abragan, Philippine Navy Marines. Kamakailan, ang 7th Marine Company ng Marine Battalion Landing Team 7 ay naging bahagi ng Boy Scout of the Philippines Encampment. Ito ay naganap noong ika-24 hanggang ika-25 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa paaralan ng Gilingan Elementary School, Rizal, Palawan. Layunin ng nasabing aktibidad ang magturo at magsanay ng scouting skills sa lokal na kapaligiran ng mga bata. Ito rin ay isang mahalagang okasyon para sa muling pagtatalaga ng Scout Promise Law para sa mga bata mula sa mga pangkat ng kinder hanggang grade 6. Ang inyong mga Marines ay naging bahagi sa pagtuturo ng knot tying, first aid drill at pagbahagi ng kasanayan sa obstacle course. Ang mga aktibidades na ito ay kabahagi ng kabuuang programa ng BSP para sa pagsasanay ng mga bata. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Marine Battalion Landing Team 3 nagsagawa ng Youth Empowerment Campaign sa Palawan. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ng ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Chris Ivan Solmirano, Philippine Navy Marines. Isinagawa ang isang kampanya laban sa pagsugpo sa terorismo kamakailan sa Palawan. Ito ay isang programang Youth Empowerment Campaign na isinagawa sa El Nido National High School sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan. Nakatuon ang lecture sa Counter-Terrorism Group Awareness na nagbibigay babala sa mga potensyal na panganib na masangkot sa mga grupong rebelde. Ang wastong kaalaman ang pinakamatibay na sandata sa pangangalaga sa ating mga komunidad at sa mga kabataan, lalong-lalo na ang mahalaga nilang papel sa paghubog ng isang ligtas na kinabukasan para sa ating bansa. Ako si Private First Class Chris Ivan Solmirano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. MBLT-10 nagsagawa ng Community Outreach Program sa Cagayan. Isa na namang kwento ng pagkakaisa at pagbibigayan ang ipinamalas ng Philippine Marine Corps sa Cagayan. Kamakailan ay pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 10 sa ilalim ng 4th Marine Brigade ang isang community outreach program sa Barangay Aridowen, Santa Teresita, Cagayan. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Team Kapayapaan Pre-Activation Day activity para sa nalalapit itong anibersaryo. Ito ay sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Santa Teresita, barangay officials, Apari Municipal Health Office, Public Health Office, iba't ibang medical practitioners,
Sierra Falcones, Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative at iba pang stakeholders. Ilan sa mga serbisyong inalay ay ang libreng medical at dental check-up, pamamahagi ng gamot, libreng gupit, food feeding at parlor games para sa mga bata. Bukod pa rito, pinangunahan ng unit ang donasyon ng mga libro mula sa Sierra Falcones para sa Aridowen Elementary School. Nag-alay din ng isang musikal na pagtatanghal ang Kapayapaan Band na nagdagdag ng kakaibang libangan sa mga dumalo. Matagumpay na nagtapos ang nasabing aktibidad ng MBLT-10 na siyang nagdulot ng labis na tuwa para sa mga mamamayan ng Cagayan. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma! Isa pong panawagan, ang Alliance of Former Marines Incorporated o AFMI ay magkakaroon ng 10th year anniversary at Christmas party sa darating na ika-14 ng Disyembre sa ganap na 2:00 ng hapon. Nagaganapin sa CPO's Clubhouse na matatagpuan sa BNS Fort Bonifacio, Taguig City. Ang lahat ng miyembro ay iniimbitahan na dumalo. Alam nyo ba na ang Marines mula sa Marine Security Escort Group o MSEG ang siyang naatasan na magbantay sa monumento ni Rizal sa Luneta Park? Ito ay nagsimula noong taong 2000. Maliban dito ay nagkakaroon din sila ng silent drill execution sa Luneta tuwing unang linggo ng buwan. At yan ang mga balita ng ating mga mandirigma. Ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines ng Marine Corps Public Affairs Office. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma!